Kabanata 931. Makalipas ang mahigit 10 minuto, pinapagalitan pa rin ni Darius si Benjamin. Napaka-awkward ng sitwasyon para kay Erisa. Nakonsensya at puno ng pagsisisi, napayuko siya. Nang mapansin ang kanyang reaksyon, si Benjamin ay sumingit kay Darius, na nagsalita sa kabilang dulo ng linya. Tapusin na natin ang tawag dito, Dad. Kakain ako kasama si Isa. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Sige na, kumain ka na. Hindi ko iistorbahin ang aking manugang kapag siya ay kumakain. Pinutol ni Darius ang tawag pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap. Napaawang ang sulok ng bibig ni Benjamin. Tumingin siya ng diretso kay Erisa at tinukso, sobrang nag-aalala si Dad sa iyo. Nainggit ka ba? Tanong ni Erisa habang nakatingin sa kanya. Kailangan ko ba? Ganting tanong niya matapos magpakawala ng singhot. Hindi napigilan ni Erisa ang mapangiti sa ilalim ng kanyang hininga. Kumain ka na, darling. Habang nagsasalita siya, naglagay siya ng isang piraso ng steak sa kanyang plato. Nakaramdam ng kakaibang kaganhawahan ang lalaki sa pakikinig sa kanyang malumanay na boses. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang hindi maarak na emosyon habang ang isang kilati ay kumakalat sa kanyang katawan. Ulitin mo yan. Malalim at husky ang boses ni Benjamin, parang nakakaakit. Kumain ka na. Namula na ang dulo ng tenga ni Erisa. Nakakunot ang noo, itinaas ni Benjamin ang kanyang kamay at marahang hinampis siya sa ulo. Hinaplos niya ang ulo niya at umupo sa malayo sa kanya bago ipinagpatuloy ang pagkain. Sumunod naman si Benjamin at lumapit sa kanya. Sa sobrang lapit nila ay dumampi ang hita nito sa hita niya. Sa sandaling iyon, ramdam na ramdam ni Erisa ang init mula sa kanyang hita na tumatagos sa kanyang balat sa pamamagitan ng tela ng kanyang pantalon. Nakaramdam siya ng kumakabog na pulso, binawi niya ang kanyang mga binti. Laking gulat niya nang muli siyang nilapitan ng lalaki, at magkadikit pa ang kanilang mga hita noon. Inangat niya ang ulo para tingnan ang lalaki. Likas na umawang ang labi niya nang makitang maluwag itong kumakain na parang walang nangyari. Ibuka mo ang iyong bibig. Bigla na lang siyang kumuha ng kapirasong karne at hinanda itong ipakin sa kanya. Napakurap siya at tumingin mismo sa malalalim na mata ng lalaki. Ang maitim niyang mga mata ay parang isang misteryosong ipoypo na lumalamon sa kaluluwa ng mga tao. Nang natural niyang ibuka ang kanyang bibig, iniunat ni Benjamin ang kanyang kamay at pinakain siya. Muli, sinalubong ng titig niya ang mapusok nitong tingin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Kalmado, tumalikod siya at ngumunguya ng karne. Gayunpaman, naramdaman niyang nakatingin pa rin sa kanya ang lalaki. Nilinggan niya ang ulo niya, only to see na nakatingin pa rin ito sa kanya. Bakit ka nakatingin sa akin? She grumbled coyly. Ang pagkakita kay Benjamin na pumulupot sa kanyang manipis na labi sa isang malademonyong ngiti ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa pagkakataong iyon, para siyang dalagang baliw na umiibig. Maganda ba? Malambing na tanong ni Benjamin habang nakatingin sa kanya ng malambing na tingin. Manimham. Bahagyang tumango si Erisa. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang piraso ng karne at muling ipinakain sa kanya. Pagkatapos lunukan, sinabi niya, kumain ka na rin. Hindi kasing sarap ang pagkain kapag lumamig na. Ilang sandali pa ay nanatiling nakatitig si Benjamin sa kanya bago siya nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos noon, pumasok si Ethan. Subalit, nang makitang kumakain na ang mag-asawa, tahimik siyang lumabas ng silid. Nang mabusog si Benjamin, ibinaba niya ang kanyang tinidor at kumuha ng papel na tuwalya para panasan ang kanyang bibig. Tapusin mo na ito at kainin mo rin ito, sabi ni Benjamin. Gulat na napatingin sa kanya si Erisa. Kumain ka na ba ng busog? Oo. Matapos siyang bigyan ng isang beses, tumayo si Benjamin at humakbang patungo sa kanyang mesa. Tapos, pinalapit niya si Ethan. Nilinggan ni Erisa ang lalaki bago ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi siya gaanong kumain. Maya-maya, pumasok si Ethan at binati, Mr. Graham. Kumusta ang mga nangyayari? Tanong ni Benjamin sa nakakatakot na paraan. Naayos ko na, ulat ni Ethan. Tumango si Benjamin bilang tugon. Ipasok mo ang mesa ni Erisa at ilagay dito. Parehong nawalan ng masabi sina Ethan at Erisa. Bakit mo gustong ilipat ang desk ko dito? Nagtataka siyang tumingin kay Benjamin. Ngayon na, utos ni Benjamin. Agad na nagpabalik sa katinoan si Ethan sa kanyang sinabi. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Pagkatapos noon, mabilis na bumalik sa trabaho si Ethan at tinupad ang utos. Ibinaba ni Erisa ang tinidor at naglakad.
Paano ako magtatrabaho kung ililipat mo ang mesa ko dito? Dito ka na magtatrabaho simula ngayon. Bagamat hindi nagsasalita si Benjamin, natural na makapangyarihan ang tono niya. Sandaling natigilan si Erisa. Makalipas ng ilang segundo, nagtanong siya, magtatrabaho ako sa iyong opisina. Oo, sinaman siya ng tingin ni Benjamin at nagpaliwanag para maiwasan kang mabuli. Kabanata 932. Napasimangot si Erisa. Nagsalita ka na para sa akin, hindi ba? Wala nang nangahas na bubuli sa akin. Ang mga hindi gusto sa akin ay patuloy na hahamakin ako anuman ang aking lokasyon sa pagtatrabaho. Siyempre, mag-iisip pa rin ng paraan ang mga bully na iyon para i-bully ako kung gusto nilang gawin iyon. Pero dahil naalis na ni Benjamin ang mga bully na iyon ngayon, sa tingin ko ang iba ay hindi magiging ganoon katanga para kunin ang asawa ng amo pagkatapos nito. Well, may sense naman. Gayunpaman, mas mapoprotektahan kita kung palagi kang nasa ilalim ng aking pagbabantay. Kung hindi, papagalitin ako ni Dad kapag may nang-aapi na naman sa iyo. Itinoon ni Benjamin ang kanyang tingin sa kanya nang walang pahiwatig ng pagkondena. Nanghihinayang na nga ako si Erisa, ipapaliwanag ko kay tatay ang lahat kapag nakita ko siya. Palihim niyang nilinggan si Benjamin nang matapos ang kanyang pangungusap. Baka isipin ni Dad na ako ang nag-utos sa iyo na magpaliwanag. Ibinuka ni Benjamin ang kanyang mga lobby pagkatapos sabihin iyon, at ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang hindi makapagsalita si Erisa. Ang opisina ko ang magiging workspace mo mula ngayon. Bilasan mo at kumain. Utos ni Benjamin sabay gesture sa hapagkainan. Sinulyapan siya ni Erisa bago tumalikod para ipagpatuloy ang pagkain. Kasabay nito ay dumating na si Ethan kasama ang kanyang mga subordinate, bitbit ang mesa ni Erisa. Napakahusay niya kaya dinala niya rin ang mga stationery at mga dokumento ni Erisa. Saan natin ito ilalagay, Mr. Graham? Tanong ni Ethan. Iminuwestyo ni Benjamin ang espasyo sa tabi niya, na nag-uutos, ilipat mo rito. Saglit na nag-alinlangan si Ethan bago hiniling sa kanyang mga subordinate na dalhin ang desk. With that, nilagay ang desk ni Erisa sa tabi ni Benjamin. Nang nasaksihan ang buong eksena, nawala nang masabi si Erisa. Sus, paano ako magtatrabaho kung magkatabi kami? Tsaka may mga papasok na. Parang hindi bagay, no? Sa labas na lang ako uupo, mungkahi ni Erisa habang nakatingin kay Benjamin. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Benjamin ay nagpunas lamang ng tingin sa kanya, hindi binabago ang kanyang desisyon. Sa ilalim ng utos ni Ethan, naihanda ng kanyang mga subordinate ang mesa ni Erisa sa loob ng maikling panahon. Ang computer at ang mga file ay inilagay lahat sa parehong lugar tulad ng dati. Mr. Graham at Mrs. Graham, handa na itong gamitin, sabi ni Ethan. Nasiyahan si Benjamin pagkatapos tingnan. Pagkatapos, inutusan niya si Ethan, inutusan ang departamento ng logistic na bumili ng ilang pabor sa kasal at ipamahagi ang mga ito sa bawat empleyado. Agad-agad, nakangiting tugon ni Ethan at lumabas ng kwarto para matapos ang mga bagay-bagay sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kumain ay naglinis si Erisa ng hapagkainan. Inipon niya ang basura at inilagay sa labas ng opisina bago lumapit kay Benjamin. Habang nakatingin siya sa kanyang mesa, na nakalagay sa tabi ni Benjamin, siya ay walang imik. Paano mo maitatag ang iyong autoridad ng ganito? Tanong niya. Nagtaas ng tingin si Benjamin para tingnan siya. Ano bang problema nito? Bakit ako mawawalan ng autoridad? Napaawang ang lobby ni Erisa. Lagi mo akong susubaybayan. I'll feel uneasy while working. Nakapaut ang lobby niya. Nagpakawala siya ng tuwang-tuwa at samandal sa likod ng upuan niya. Kung gayon, ano ang iyong iminumungkahi? Paano natin ito ilalagay? Lumukat sa tuwa ang mga mata ni Benjamin habang nakatitig sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga tingin sa susunod na sandali, namula si Erisa. Sa tingin ko, mas magandang ilagay ito sa ganitong paraan. O baka ilagay ito malapit sa pinto. Mungkahi niya habang kumakawi sa pinto. Naramdaman ni Benjamin na napakalayo ng pinto sa kanya. Ilagay mo dito, sa tamang anggulo. Natuwa si Erisa nang pumayag ito sa kanyang mungkahi. Dahil doon, inilagay niya ang kanyang mesa sa tamang anggulo sa mesa ni Benjamin. Nang tuluyan na siyang makaupo ay agad niyang sinalubong ang malalalim na mata ni Benjamin. Nako, parang mas mababantayan niya ako sa ganitong paraan. Hindi mo na magagalaw. Uuwi tayo kung balak mong ilipat muli, nangingibabaw na babala ni Benjamin. Erisa pursed her lips and queried, hindi ba kita iistorbahin kung dito ako magtatrabaho?
Naisip niya na kailangan pa rin siyang hanapin ng kanyang mga kasamahan sa parehong departamento para iulat paminsan-minsan ang pag-unlad ng trabaho. Ikaw ang magiging secretary ng CEO the head ng IT department mula ngayon. Hindi naging masaya si Erisa kahit na-promote na siya. Sa kaibahan, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Alam kong pinaplano niya itong mangyari, pero hindi ko akalain na siya talaga ang magdedesisyon. Paano kung may dumating na staff mula sa IT department na hanapin ako? Hindi ka ba namin iistorbo? Kukuha ako ng isa pang manager para mamahala sa IT department. Magkakaroon ka ng tungkulin sa pangangasiwa, siguraduhing makumpleto nila ang kanilang trabaho. Mula ngayon, kumpletuhin mo ang iniutos ko sa iyo at pangasiwaan ang iyong mga nasasakupan na may hands-off approach, Benjamin expounded. Nagulat si Erisa sa narinig. Sinusubukan ba niyang bawasan ang trabaho ko? Kabanata 933. Ano ang bayad? Ngumiti si Erisa kay Benjamin. Nagtaas ng kilay si Benjamin at nagtanong, naibigay ko na sa iyo ang card ko, hindi ba? Bakit mo pa ako tinatanong tungkol sa sweldo mo? Napaawang ang lobby ni Erisa. Hindi naman pareho. Ito ay isang bagay na kinikita ko sa aking sarili. Sa perang kinita niya, maaari niyang gastusin kung ano man ang gusto niya. Umawang ang lobby ni Benjamin. Nang makita kung gaano siya nasa sabik, malumanay niyang sinabi, sinasasan kita. Salamat, Mr. Graham. Tuwang-tuwa si Erisa. Ngumuso si Benjamin bilang tugon. Sinulyapan siya ni Erisa at bumangon para buhusan siya ng isang basong tubig. Kumain ka ng tubig, Mr. Graham. Pinalaki siya ni Benjamin at hinimok, magpahinga ka na. Kinuha niya ang kanyang telepono, pagkatapos ay nag-login sa account na pina-sign up ni Ethan para sa kanya at inihayag ang kasal. Hindi alam ni Erisa kung ano ang ginagawa niya. Nagtanong siya ng may pagtatanong, anong ginagawa mo? Umangat ang ulo ni Benjamin at ngumiti. Ina-announce ko na ang kasal natin. Sandali siyang tinitigan ni Erisa bago lumapit sa kanya. Natigilan siya nang makita ang Twitter account na ginagamit ni Benjamin. Ilang segundo na lang, pero nakatanggap na siya ng 100,000 likes para sa kanyang announcement. At mayroon siyang 10 milyong mga tagasunod. Mabilis na inilabas ni Erisa ang sariling telepono para tingnan ang anunsyo. Sa kanyang pagkadismaya, nag-crash ang Twitter, at hindi man lang siya makapag-login. Ang anunsyo ni Benjamin ay kasing dominante at direktang gaya ng kanyang mga salita. Sumulat siya, Erisa York ay asawa ko na. May inilakip pa siyang larawan ng kanilang mga marriage certificate sa anunsyo. Hindi man niya natag si Erisa sa announcement, biglang dumami din ng husto ang followers ni Erisa sa Twitter. Gayunpaman, hindi niya ito makita dahil hindi pa rin siya nakakapag-login. Sa isang iglap, lahat ng media outlet ay nag-uulat tungkol dito, kaya ito ay nasa internet. Sa katunayan, ang balita tungkol sa mayaman at makapangyarihang si Benjamin na ikinasal ay nagdulot ng pag-crash ng maraming social media platform sa mahabang panahon. Hindi ako makalogin. Sinulyapan ni Erisa si Benjamin. Tiningnan ni Benjamin ang kanyang telepono at sinabing, kalimutan mo na iyon. Sige na at magpahinga ka na. Tumayo si Benjamin at kinalagkad siya papunta sa private lounge. Hindi ako pagod. Napatingin si Erisa kay Benjamin. Higa ka lang saglit. Ilalabas namin ang mga bata ngayong gabi. Hindi pa rin natupad ni Benjamin ang pangakong binitiwan niya sa mga bata. Kung hindi ko sila ilalabas ngayong gabi, lalala ang kanilang impresyon sa akin. Bakit hindi na lang natin sila ilabas tuwing weekend? Mungkahi ni Erisa. Tinatamad siyang ilabas sila ng gabing iyon, dahil plano niyang bisitahin si Mary sa ospital. Pupunta tayo sa Old Manor ngayong weekend. Sinulyapan siya ni Benjamin bago pumunta sa aparador at inilabas ang isang set ng pajama para sa kanya. Magpalit ka na at samahan mo ako sa kama. With that, tumalikod si Benjamin at pumunta sa restroom. Tumingin si Erisa sa direksyon ng restroom, saka umikot at nagpalit. The moment she was done buttoning up, she could sense na may nakatitig sa kanya. Hindi nakakagulat, lumingon siya at nakasalubong niya ang mapusok na mga mata ni Benjamin. Ilang oras na siyang nakatayo doon at pinagmamasdan ako. Ang bilis mo, namula si Erisa. Oo, ramdam ni Erisa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso nang naglakad si Benjamin papunta sa kanya. Kailangan kong gumamit ng banyo. Nagmamadaling umalis si Erisa. Natuwa si Benjamin nang makita kung gaano siya kahihiyan. Napakadali niyang mapahiya. Bilisan mo, sabi ni Benjamin habang naglalakad papunta sa kama. Pumasok si Erisa sa banyo at isinara ang pinto sa likod niya.
Paglabas niya, nakita niya si Benjamin na nakaupo sa gilid ng kama. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil hindi itigil ang lalaki sa pagtitig sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Halika rito, mapang-akit na sabi ni Benjamin, na nakakurba ang mga labi sa isang ngisi. Malalim at magnetic ang boses niya. Sinulyapan lang siya ni Erisa bago naglakad sa kabilang side ng kama. Naningkit ang mata ni Benjamin nang makita iyon. Oh, itong babaeng ito. Lumingon siya at humarap sa kanya. Si Erisa ay nasa kanyang telepono, at ang mga platform na iyon ay naka-down pa rin, kaya hindi pa rin siya makapag-login. Kabanata 934. Inagaw ni Benjamin ang phone niya at inihagis sa gilid. Huwag laruin ang iyong telepono kapag natutulog ka. Sinulyapan siya ni Erisa bilang tugon. Hinayla siya ni Benjamin at pinahiga sa ibabaw niya. Gusto niyang bumalik sa kabilang panig, ngunit mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kanyang baywang para pigilan siya sa paggawa nito. Saan ka pupunta? Sa kabilang side ako matutulog. Habang sila ay nagpapalitan ng tingin, itinaas ni Benjamin ang kanyang baba at pumasok para halikan. Mabilis na inikat ni Erisa ang kanyang ulo, at nauwi sa paghalik ni Benjamin sa kanyang pisngi. Di ba sabi mo matutulog na tayo? Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Oo, hinalikan ni Benjamin ang kanyang leeg, dahilan para manginig si Erisa at makaramdam ng kirot sa buong katawan. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng ilang halik sa likod ng kanyang tenga. Ramdam ni Erisa ang pag-init ng kanyang tenga. Kung ipagpapatuloy niya ito, paano ako makakatulog? Buti na lang at nagpigil si Benjamin at hindi na siya panunukso. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya ang paghinga nito sa kanyang leeg. Siguro sa kabilang side na lang ako matulog, bulong niya. Kinuha ni Benjamin ang namumula niyang pisngi. Nagdilim ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang huminga ng mabigat. Matulog ka na muna, kailangan kong gumamit ng banyo. Bumangon si Benjamin sa kama at nagtungo sa banyo. Natarante si Erisa habang pinagmamasdan itong lumakad palayo. Di ba restroom lang ang ginamit niya? Nang marinig niya ang lagaslas ng tubig, hindi niya maiwasang mapatingin sa direksyong iyon. Naghintay siya, ngunit ang lalaki ay nanatili sa loob ng banyo ng medyo matagal. Nang makitang hindi na siya lalabas sa lalong madaling panahon, kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang balita ng kanilang kasal. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Bahagyang natigilan si Erisa nang makitang tawag iyon ni Bradley. Sa wakas, tinawag na niya ako. Bradley. Boss, nagpakasal ba kayo ni Mr. Graham? Nakita ni Bradley ang balita, kaya tinawagan niya ito para makakuha ng kumpirmasyon. We did, sagot ni Erisa. Ang tagal mo naman akong tinawagan. Kumusta ang mga bagay sa iyong katapusan? Balik na sa normal ang lahat ngayon. Humalaklak si Bradley. Boss, kailan ako makakadalo sa reception ng kasal mo? Sa susunod na buwan. Halos sinabi sa kanya ni Erisa ang petsa. Bumalik ka kapag oras na. Oo naman. Tuwang-tuwa si Bradley. Congratulations sa inyo ni Mr. Graham. Kinuha namin ang aming mga sertipiko ng kasal kahapon. Napangiti si Erisa. Kung gayon, bakit ngayon lang ito inihayag ni Mr. Graham? Naguguluhan si Bradley. May nangyari kahapon, kaya ngayon lang niya ito inanunsyo. Napatingin si Erisa sa restroom. Kanina ka pa sa Rootesea Village. Mayroon bang anumang mga update sa impormasyong hiniling ko sa iyo na tingnan? Ha? Natigilan si Bradley saglit. Boss, di ba na-inform na kita? Iyon lang. Pinaikit ni Erisa ang kanyang mga mata. Gusto niyang magtanong pa, ngunit sinabi ni Bradley na may aasikasuhin siya at agad niyang ibinaba ang telepono. Nagnganga ang ngipin ni Erisa. Dapat may hindi niya sinasabi sa akin. Bagay ba kay Tim na hindi ko alam? Nang lumabas si Benjamin at nakitang malalim ang iniisip niya, itinaas niya ang isang kilay at nagtanong, ano ang iniisip mo? Bumalik sa katinoan si Erisa at nilingan si Benjamin. Benjamin, nahirapan ba si Tim sa Rootesea Village? May binubuli ba siya? Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Humiga siya sa kama at niyakap siya, pinasadahan ng daliri niya ang buhok niya. Bakit mo naman naisip yan bigla? Erisa gazed at him and said, kanina lang ako tinawagan ni Bradley. Nang tanungin ko siya tungkol kay Tim, iniban niya ang paksa at binabaan ako ng tawag. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin nang marinig niya iyon. Tumigil ka sa sobrang pag-iisip. Napaawang ang labi ni Erisa. May alam ka, di ba? Anong alam ko? Nagtaas ng kilay si Benjamin. Napasimangot si Erisa. Tulala na naman siya. Nagtatanong ka ng halata, at umiiwas ka rin sa paksa.
Tumalikod si Erisa sa kanya. Tumingin si Benjamin sa kanya at hinawakan ang buhok niya. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Kabanata 935. Marahan na bamantong hininga si Benjamin at hinaplos ang kanyang ulo. Sasabihin ko sa iyo, mabilis na tumalikod si Erisa. So alam mo na, ayaw kong malaman mo dahil ayokong mag-alala ka kay Tim. Magsalita ka, udyok ni Erisa pagkatapos samandal sa kanya. Lamambat ang puso ni Benjamin nang makita kung gaano katubigan ang mga mata nito. Upang mabuhay, kinailangan ni Tim na magdala ng mga uling pababa ng bundok kasama ang iba pang mga bata sa Rutisia Village. Nakaramdam si Erisa ng matinding kirot sa kanyang puso. Maliit pa siya, naalala niya ang oras nang makita niya ang mga manggagawa sa minahan ng karbon mula sa malayo. Napakadelikado noon. Hinayla siya ni Benjamin sa kanyang yakap at hinaplos ang kanyang ulo. Inaliw niya ito, hindi na niya kailangang mamuhay ng mahirap. Biglang nabulunan si Erisa. Kasalanan ko, kailangan niyang magdusa. Napaka-inutil ko. Nabigo akong protektahan siya. Hindi mo kasalanan iyon. Ibinaba ni Benjamin ang ulo niya at hinalikan siya sa noo. Sumingot si Erisa at pinigilan ang kalungkutan. Kailan ang pagdinig ng korte para sa kaso ni Dana? Sa susunod na Lunes, gusto mong pumunta. Tumango si Erisa. Puno ng puot ang mga mata. Gusto kong makitang makuha ni Dana ang parusang nararapat sa kanya. Oo naman. Ihahatid na kita doon. Ipinatong ni Benjamin ang kanyang baba sa kanyang balikat. Napakamot ng ulo si Erisa. Gusto kong makita siyang maparusahan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi na siya lalabas. Isang malisyosong kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin. Pagkatapos noon, hinalikan niya ang talukap ng mata niya at sumigaw, "Matulog ka na." Nakaramdam si Erisa ng matinding seguridad habang nilalanghap niya ang kanyang amoy at pinakinggan ang malakas na tibok ng kanyang puso. Hindi mo ako binaygo, Benjamin. Akala mo ba wala na akong rasyonalidad? Nagtaas ng kilay si Benjamin at ngumiti sa kanya. Niloko ako ng babaeng iyon at muntik nang mamatay ang anak ko. Bakit ko hahayaang mag-slide iyon? Hindi. Akala ko mahal mo siya. Nag-aalala ako na baka lamang ka sa kanya. Itinaas ni Benjamin ang kanyang baba at tumingin sa kanya gamit ang kanyang madilim na mga mata. Sa tingin mo pa rin ba ngayon? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang masalubong niya ang nagninangas nitong mga mata. Hindi, bulong niya. Hindi. Umawang ang labi ni Benjamin. Nagpout si Erisa at mabilis siyang sinulyapan bago nag-iwas ng tingin. Hindi mo na siya mahal. Humihingal si Benjamin bilang tugon. Sumilip ang puso ni Erisa. Pagkatapos ay samandal siya at mapusok siyang hinalikan. Biglang napuno ng mga helanghing ang dating tahimik na pribadong lounge. Nakaon si Erisa, at bago niya namalayan ay pinulupot niya ang mga braso sa leeg nito at hinalikan siya pabalik. Nang makatanggap ng positibong tugon mula sa kanya, gamhulong si Benjamin at inipit siya bago nilaliman ng halik. Sa sandaling iyon, muling nabuhay ang mga pagnanasang pinigilan niya sa banyo kanina. Sakto nang halos hindi na makahinga si Erisa at magkakagulo na, tumunog ang kanyang telepono. Yung phone ko. Inayos ni Erisa ang sarili at hinawakan ang mga kamay ni Benjamin na nasa bewang niya. Walang choice si Benjamin kundi itigil ang ginagawa at lumayo sa kanya para kunin ang phone niya. Napakunot ang noo niya nang makitang tawag iyon ni Gavin. Bakit ba lagi siyang tumatawag? Sino ito? Napaangat si Erisa sa leeg at napatingin sa screen ng phone. Siya si Gavin. Nang makitang tatanggihan na ni Benjamin ang tawag, agad na inagaw ni Erisa ang telepono at sinaman siya ng tingin. Ano bang problema mo? Bakit mo tatanggihan ang tawag ng anak mo? Napahiga si Benjamin habang nakapulupot ang mga braso sa kanya. Nakahiga sa ibabaw niya, sinagot ni Erisa ang telepono. Gavin, Mommy, alam mo bang ibinalita ni Daddy ang kasal? Kabanata 936. Napangiti si Erisa nang marinig ang excitement sa boses ni Gavin. Alam ko, nakangiting sagot ni Gavin. Maya-maya, tumunog mula sa telepono ang mga boses ni Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse. Mommy, nakita na namin ang balita. Mommy, maraming tao ang bumati sa inyo ni Mr. Graham. Mommy, lumaki ng husto ang iyong fanbase. Mommy, gusto ko ang ginawa ni Mr. Graham. Mommy, simula ngayon, wala nang maglalakas loob na mangbuli sa iyo. Natuwa si Erisa. Sweethearts, hindi ba ito lagi para sa inyo? Hindi man lang ako makalog-in. Nag-crash ang platform. Mommy, kaya natin. Marami ka pang fans ngayon. Sabi ni Zachary. Napangiti si Erisa. Sweetheart,
Biglang inagaw ni Benjamin ang phone niya. Lumingon siya para tingnan siya. Yan ba ang pinapansin niyo sa klase? Hindi ba oras na para umidlip kayo ngayon? Benjamin, nagtanong. Nagkaroon ng katahimikan saglit bago sinabi ni Gavin, sapat na ang tulog namin. Well, unlike you guys, hindi pa natutulog ang mommy mo. Huwag mong istorbohin ang tulog ng mommy mo. Natigilan si Erisa nang marinig iyon. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ako ginugulo ng mga bata. Agad na ibinaba ni Benjamin ang telepono. Napatulala si Erisa. Nagulat din ang mga bata. Sobrang dominante ni Daddy. Paano niya ibababa ang telepono at pigilan kaming mag-usap ni Mommy? Bahagyang nalungkot si Tim nang makita niya kung gaano kagalit ang ibang mga bata. Hindi pa kami tapos mag-usap. Mommy pa, di ba sabi ni Mr. Graham hindi pa tulog si Mommy? Bigyan natin ng oras si Mommy para makapagpahinga, sabi ni Tim. Tim, iyan ay isang dahilan na ginawa ni Mr. Graham. Gusto lang niyang mag-isa si Mommy. Ngumisi si Jasper. Bakit niya gagawin iyon? Natarante si Tim. Itinulak ni Oliver ang kanyang salamin sa tungki ng kanyang ilong at masungit na sinabi, gusto ni Mr. Graham na mapag-isa si Mommy, at sa tingin niya ay third wheels tayo. Napanganga si Tim sa gulat. Hindi napigilan ni Gavin at Zachary na matawa nang makita ang ekspresyon ni Tim. Kasama ni Daddy si Mommy. Masayang ngumiti si Gavin. Bagamat sinabi ni Zachary at ng iba pa na gusto nilang subukan si Benjamin, natutuwa sila na magkasama sina Benjamin at Erisa. Sa Graham Group, sumigaw si Erisa, huwag mo nang kunin ang aking telepono muli. Hindi pa ako tapos makipag-usap sa mga bata. Hindi napigilan ni Benjamin ang paghalik sa kanyang mga lobby nang makita siyang nakapout. Namula si Erisa at mabilis na tumalikod. Hindi mo naman sila kailangang kausapin ng matagal diba? Hindi mo ba kailangan magpahinga? Kinurot ni Benjamin ang pisngi niya ng marahan. Muling umiwas si Erisa at tuluyang ibinaon ang sarili sa yakap ni Benjamin. Nakakaadik ang kanyang musky at masculine scent. Hindi niya napigil ang singhot siya ng maingat. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa kanya. Matutulog ka pa ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang marinig ang paus nitong boses. Oras na para pumasok sa trabaho. Gusto niyang kunin ang kanyang telepono, ngunit niyakap siya ni Benjamin at sinabing, idlip ka lang. Paano kung malate ako sa trabaho? Umawang ang lobby ni Benjamin. Nag-aalala ka ba sa pagbabawas ng sweldo? Siyempre, gayunpaman, kung siya ay makakakuha ng sweldo, siya ay mababayaran pa rin ng malaki. Binibigyan kita ng pahintulot na malate kahit minsan. Well, ikaw ang amo, di ba? Kahit anong sabihin mo, kahit anong sabihin ko, halos tumigil sa pagtibok ang puso ni Erisa. Mas mabuting tumigil na ako sa pagsasalita. Kung hindi, mahuhulog ako sa bitag niya. Sa totoo lang, feeling ko hinihintay niya lang akong madaya. Bakit hindi ka sumasagot? Ibinaba ni Benjamin ang ulo niya at tinitigan siya sa mata. Nilaibat ni Erisa ang mga mata sa kanya. Gusto mo pa bang matulog? Ako, nagtanim ng halik si Benjamin sa tenga niya. Kabanata 937. Sa kabutihang palad, tumigil si Benjamin pagkatapos nito, bagaman patuloy niya itong hinawakan. Nakasubsob sa dibdib ng lalaki at nakikinig sa malakas at panay nitong pintig ng puso, hindi napigilan ni Erisa na mapangiti. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa ulo na mapaglarong humahaplos sa kanyang dibdib at sinabi sa paus na boses, huwag ka nang gumalaw. Agad na huminto ang babae at napabuntong hininga. Kung patuloy kang gumagalaw, may gagawin pa ako sayo. Gusto mo ba yon? Bulong ni Benjamin sa tenga ni Erisa. Nalasing si Erisa sa magnetic voice ng lalaki. Nagsimulang mamula ang kanyang tenga, at ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang katawan. Napahawak si Benjamin sa mapupulang pisngi ng babae, hindi napigilan ni Benjamin na makaramdam ng kung anong kumikilos sa loob niya. Gayunpaman, pinanatili niyang kontrolado ang kanyang mga pagnanasa dahil gusto niyang makapagpahinga si Erisa. Hindi nagtagal, pinalamig ni Benjamin ang kanyang sarili, at nagsimulang makaramdam ng antok si Erisa. Sabay-sabay na umidlip ang mag-asawa bago bumalik si Benjamin sa trabaho. Ipinatawag niya si Ethan nang bumalik siya sa kanyang opisina. Mr. Graham, paano kita matutulungan? Mahinang tanong ni Ethan. Nahulaan niyang nagpapahinga si Erisa sa lounge dahil hindi niya ito nakita sa kanyang upuan. Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Adams, at tiyaking hindi na muling tatanggo si Rosette sa gusaling ito. Itinuro ni Benjamin na may malamig at malungkot na ekspresyon. Natigilan sandali si Ethan bago sumagot, naiintindihan.
Siguradong galit na galit si Mr. Graham kay Rosette sa pagkakataong ito. Hindi siya papayag na mag-slide ang usapin sa kabila ng pagiging mabuting kaibigan ni Mr. Adams. Hayaan na ba natin si Mr. Adams? Nagpa siya si Ethan na paalalahanan si Benjamin. Huwag mo siyang pakialaman, sagot ni Benjamin sa malamig na tono habang nawawala na siya ng pasensya. Naiintindihan. Sumagot si Ethan at pagkatapos ay umalis, nakitang wala ng karagdagang tagubilin si Benjamin para sa kanya. Sandali lang. Pinigilan ni Benjamin si Ethan. Oo, Mr. Graham. Sabay talikod ni Ethan. Kumuha ka ng isang tao na magdala ng ilang prutas at merienda dito, bilin ni Benjamin na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sige, nakangiting sagot ni Ethan. Sinulyapan ni Benjamin si Ethan, na muling nagseryoso ng mukha. Mr. Graham, congratulations, sa wakas opisyal ka na. Agad na lumabas ng pinto si Ethan pagkatapos sabihin iyon. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Sa wakas opisyal na, bahagyang bamantong hininga si Benjamin, ngunit sa kaibuturan niya, napakasarap ng pakiramdam niya rito. 2:00 pa lang ng hapon nagising na si Erisa. Nang mapagtantong gabi na, mabilis siyang naligo at lumabas. Pagbukas niya ng pinto, huminto siya para makinig sa mga ingay sa labas. Matapos masigurado na walang tao sa paligid, marahang binuksan ni Erisa ang pinto, saka inilabas ang ulo para sumilip. Lumabas ka na lang kung gising ka, sabi ni Benjamin nang hindi lumilingon. Nagulat si Erisa, may mataba ang lalaking ito sa likod ng ulo. Naglakad siya pagkatapos isara ang pinto sa lounge. Nang mausisa ang side profile ni Benjamin, nagtanong si Erisa, paano mo nalaman na gising ako? Humarap si Benjamin sa kanya. Nang makilala niya ang malalalim nitong mga mata, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Maganda ang pandinig ko, paalala ni Benjamin sa kanya. Naglakad si Erisa papunta sa upuan niya matapos siyang tingnan. Masyadong maganda ang sense of hearing niya. Napakalambot ko ngayon lang. Paano niya ako narinig? Tapusin mo ang pagkain. Napansin ni Erisa ang mga merienda at prutas sa kanyang mesa. Hindi ka rin ba kumakain? Para sa'yo yan. Hindi ako nagugutom, sagot ng lalaki at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Umupo si Erisa, pagkatapos ay kumuha ng makakain habang binubuksan ang kanyang computer, isang matamis na sensasyon ang kumakalat sa kanyang kalooban. Maya-maya, medyo nahiya siya nang mapansin niyang medyo malakas ang pagnguya niya. Dinala niya ang plato kay Benjamin at dinala ang isang piraso ng merienda sa bibig nito. Tumangala si Benjamin, kumain ka rin. Sabi ni Erisa habang sinusubo ang merienda sa kanyang bibig. Hindi siya makakaramdam ng sobrang kilig sa sarili kung kasabay niyang kumain si Benjamin. Matapos lunukan ni Benjamin ang pagkain, mabilis na pinakain ni Erisa ang isa pang piraso bago ipasok ang isa sa kanyang bibig. Napatingin si Benjamin sa babae, nagulat siya dahil bigla siyang naging proactive. Anong problema? Wala, sagot ni Erisa na may inosenteng ekspresyon. Iniunat ni Benjamin ang kanyang braso at hinayla siya palapit sa kanya. Kung wala naman, bakit mo ako pinapakain? Kabanata 938. Mas lalo pang inosente ang tingin ni Erisa nang mapansin ang mapanuksong titig ng lalaki. Sinimulan niyang palaman ang mga piraso ng pagkain sa loob ng bibig niya habang nagpupumiglas siya sa pagkakahawak ng lalaki. Pagkatapos maglakad pabalik sa kanyang upuan, sinabi niya, napahiya lang ako na kumakain akong mag-isa. Saglit na natigilan si Benjamin bago tuwang-tuwang tumingin sa babae. Umiwas ng tingin si Erisa at nagpatuloy sa pagmemerienda habang nagtatrabaho. Binawi lang ni Benjamin ang kanyang tingin pagkaraan ng ilang sandali. Walang ibang tao dito. Bakit ka mapapahiya? Kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa. Nag-aalala ako na baka maistorbo kita kung ako lang ang kakain. Napangiti si Benjamin nang marinig iyon. Nako, feeling niya self-conscious siya na siya lang ang kumakain. Hindi ko sinabing iniistorbo mo ako. Kung si Benjamin ay nag-aalala tungkol doon, hindi niya hiniling kay Ethan na ihanda ang lahat ng pagkain na iyon. Maya-maya lang ay nagping ang phone ni Erisa na may mga mensahe mula sa group chat ng empleyado. Tinapik niya ang mga mensahe dahil sa curiosity, at nang makita niya ang nakasulat, nanlaki ang mga mata niya. Ang chat ng grupo ay binaha ng mga pagbati para sa kanya at kay Benjamin. Napakurap si Erisa ng ilang beses. Bakit biglang natuwa ang lahat? Nag-scroll siya sa chat at nakita niyang lahat ay nagpapadala ng mga gift card bilang pagdiriwang ng kanilang kasal. Karamihan sa mga gift card na iyon ay mayroon lamang pinakamababang halaga sa mga ito,
na nagkakahalaga ng mas mababa sa 100 dahil ang layunin nito ay para lamang pasiglahin ang kapaligiran sa grupo. Dahil naaliw, hindi napigilan ni Erisa ang pag-agaw ng gift card para sa sarili. Masyadong nakakatawa si Ethan. May isang tao sa grupo ang nakapansin sa kanyang aksyon, at lahat ay nagsimulang banggitin siya sa chat. Nag-text ang Vice CEO, "Welcome, Mrs. Graham." Sumunod ang iba, at hindi nagtagal, binuha ng parehong mensahe ang chat. Nag-text muli ang Vice CEO, "Mrs. Graham, padalhan din kami ng gift card." Medyo nailang si Erisa nang makita iyon. Habang pinapasaya siya ng lahat, wala siyang choice kundi magpadala ng gift card na 200. Nang makitang ito ay medyo malaking halaga, lahat ay masayang nagpasalamat kay Erisa. Nang damilat si Benjamin, nakita niya si Erisa na nakatitig sa kanyang phone na may malawak na ngiti sa lobby. Hindi niya maiwasang ma-curious dahil kanina pa nagpiping ang phone niya. "Anong ginagawa mo?" "Nakikipag-chat lang ako sa lahat." Namalaya na lang ni Erisa kung sino ang kausap pagkatapos sabihin iyon. Sa susunod na sandali, tumangala siya at ngumiti ng nakakatakot, nakaramdam ng hiya na siya ay nahuli na nag-skiving. Napaka-inconvenient na makipag-opisina sa kanya. Akala niya ay magagalit si Benjamin sa kanya, pero curious lang pala ito. Ito ang group chat ng empleyado. Napatingin si Erisa sa kanya. Nagtaas ng kilay si Benjamin, naalala na may ganoong group chat. "Hayaan mo akong tingnan." Tinitigan ni Erisa ang lalaki, tila nag-aatubili na lumapit. Gayunpaman, bahagya lang siyang nag-alinlangan bago ibigay sa kanya ang telepono. "Wala ka rin ba sa group chat?" "Hindi," sagot ni Benjamin habang nag-scroll sa mga mensahe sa chat ng grupo. Napaawang ang lobby ni Erisa. Makalipas ang ilang sandali ng pag-scroll, napansin ni Benjamin ang gift card na ipinadala ni Erisa. "Nagpadala ka ng gift card na nagkakahalaga lang ng 200. Napakurap si Erisa. "Manimham, may problema ba dyan?" Walang naisagot si Benjamin nang mapansin ang inosenteng tingin ni Erisa. Habang patuloy siya sa pag-scroll sa mga mensahe, nakita niya ang gift card na ipinadala ni Ethan na nagkakahalaga lang ng 10. "Masyado bang maliit ang binabayaran ko sa aking espesyal na katulong?" "Ganoon ba siya? Kahirap." Ibinalik ni Benjamin ang telepono kay Erisa at kinuha ang sarili niyang telepono para ilipat siya ng 1,000,000. Laking gulat ni Erisa nang makita iyon. "Hindi ba ito sobra? Para sa akin." Isang kislap ang sumili sa mga mata ni Benjamin. "Para ipadala mo ito sa grupo." Napanganga si Erisa na hindi makapaniwala. Gumagastos ng 1,000,000 sa mga gift card. Sa katunayan, iyon ang pagkakaiba ng isang mayaman at isang ordinaryong tao. Kung sa tingin mo ay sobra-sobra, magpadala na lang ng 100,000. Bilang asawa ng CEO, hindi ba siya nahihiyang magbigay ng gift card na 200 lang ang halaga? Kung tutuusin, hindi man lang nakaramdam ng hiya si Erisa. Nang sabihin ni Benjamin na maaari niyang piliin na magbigay lamang ng 100,000 sa halip na 1,000,000, nakahinga siya ng maluwag, bagamat pakiramdam niya ay medyo sobra pa ito. Hindi niya kayang mamigay ng 100,000, ngunit iba kung si Benjamin ang gagawa nito. "Bakit hindi mo gawin ito sa iyong sarili?" Napatingin si Erisa sa lalaki, naghihintay na kunin ang kanyang gift card. Marahil ay masyadong halata ang kanyang intensyon dahil saglit na natigilan si Benjamin bago sinabing, "Admitted the group, then." Tumingin si Erisa kay Benjamin saglit bago siya isama sa grupo. Kabanata 939. Nagpadala si Benjamin ng gift card. May biglang nag-pop up na text sa group chat. Mayroong isang mensahe na kasama ng gift card na nagsasabing naway magkaroon ng pangmatagalan at maligayang pagsasama sina Mr. Graham at Mrs. Graham. Marahil ay hindi pa naproseso ng lahat ang mga nangyayari dahil walang nagre-react. Hindi napigilan ni Erisa na humanga sa kawalang hiyaan ni Benjamin nang makitang seryoso itong nakatingin sa kanyang telepono. Walang iba kundi ang lalaking ito ang hihingi ng mga pagpapala sa ganoong paraan. Nag-click ang babae sa gift card para i-claim ito. "Haha, akin na. Una na ako." Inangat ni Benjamin ang kanyang ulo at hindi maiwasang mapangiti nang makita si Erisa na nagniningning na parang bata sa isang tindahan ng candy. Pagkaraan ng 1 segundo, bumalik ang lahat sa kanilang katinoan at nagsimulang mag-type ng kanilang magandang pagbati para sa mag-asawa. Nang makita iyon, nagsimulang magpadala si Benjamin ng higit pang mga gift card sa grupo. Ang bawat card ay nagkakahalaga ng 100,000. Si Erisa, na nakaupo sa kanyang upuan, ay tuwang-tuwang kumakatok sa mga gift card, umaasang maaagaw ang marami sa kanila hanggat maaari. "Ay, nakuha ko ulit, ha!"
Mabilis ako. Bakit ang bilis ng lahat? Nagpadala si Benjamin ng mas maraming gift card sa tuwing mapapansin niya ang pagkabigo o kagalakan ng babae. Siyempre, natuwa ang lahat na magkaroon ng ganitong mapagbigay na amo. Nakuha ng lahat ang hindi bababa sa isang gift card, at sa lalong madaling panahon, ang panggrupong chat ay dinagsa ng lahat ng uri ng magandang pagbati. May mga nag-wish pa nga na magka-baby na sila sa lalong madaling panahon. Ethan and nagtatalon si Jack sa tuwa. Napaka-generous ni Mr. Graham. Ito ay kahanga-hanga. Nagbigay si Benjamin ng 2 milyong halaga ng mga gift card sa kabuuan, at halos kalahati nito ay napunta kay Erisa, na medyo napahiya. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa mesa at naluluha sa sobrang ngiti. Tinitigan ni Benjamin si Erisa at nagtanong sa malumanay na boses, dapat pa ba akong magbigay? Natigilan si Erisa sa tanong, at naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Bakit mo ako tinatanong yan? Para makapag-claim ka ng higit pang mga gift card. Sagot ni Benjamin habang nakakurba ang manipis na lobby. Ipinadala ba niya lahat ng gift card na iyon para agawin ko? Napanganga si Erisa sa gulat. Tinitigan niya ang lalaki ng blanco at nagtanong, saan mo nakuha ang lahat ng pera? Hindi ba nasa akin lahat ng card niya? Ginagamit pa ba niya ang mga ito? May natitira pa akong pera, sagot ni Benjamin. Magkano? Nagtatanong lang si Erisa dahil sa curiosity at walang balak na kontrolin ang kanyang pananalapi. Nagtaas baba si Benjamin. Sasabihin ko kung pupunta ka. Naramdaman ni Erisa ang panganib ng makipagkulong siya sa lalaki, at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ko na kailangang pumunta. Naririnig kita mula rito. Sasabihin ko lang sa iyo kung pupunta ka, ulit ni Benjamin. Naglipat siya ng 1 pang milyon kay Ethan at inutusan siyang kumuha din ng ilang gift card para sa mga empleyadong nasa mababang antas. Nagpapadala ka ba ng higit pang mga gift card? Tanong ni Erisa na ibinalik ang atensyon sa group chat. Ito ay para sa mga empleyado sa mababang antas. Nasa ibang group chat ka pero hindi sa group chat ng managers. Ako ang nag-add sa kanya sa grupo kanina lang. Oo, sandaling natigilan si Erisa. Kung gayon, paano mo ipapadala sa kanila ang mga gift card? Ethan, napatingin si Erisa sa gwapong side profile ng lalaki at napaawang ang lobby. Pagkatapos ay tumingin siya muli sa kanyang telepono, at isang surge of joy ang bumalat sa kanya nang makita niya ang lahat ng gift card na naklaim niya kanina. Dapat tayong magkaroon ng masarap na pagkain kasama ang mga bata ngayong gabi. Pinaikit ni Benjamin ang mga mata at itinoon ang tingin sa babae, na nakangiti sa sarili. Ano ang iniisip mo? Dadalhin ko ang mga bata sa isang magandang restaurant ngayong gabi. Bulalas ni Erisa. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Naklaim mo lang ang napakaraming gift card ko. Hindi mo ba ako treat sa isang bagay? Nilinga ni Erisa si Benjamin. Ramdam ang kanyang selos, sinabi niya sa isang matamis na boses, syempre ako nga. Ikaw ang bituin ng gabi. Iniisip ko kung bibigyan mo ako ng karangalan. Natuwa naman si Benjamin sa narinig at hindi niya ito pinansin kahit alam niyang kalahating puso ang sinabi ng babae. Oo naman, kain tayo sa labas mamayang gabi. Ang treat mo, napangiti si Erisa sa pagmamalaki ng lalaki. Kabanata 940. Matapos ang paghanga sa kanyang bagong nakuhang mga gift card ng ilang sandali, sa wakas ay handa na si Erisa na magsimulang magtrabaho. Sa sandaling iyon, pumasok si Ethan na may dalang mga wedding favor. Mr. Graham, Mrs. Graham, narito ang iyong mga pabor sa kasal. Inilagay ito ni Ethan sa mesa ni Erisa, pagkatapos ay nagulat kay Benjamin, Mr. Graham, na mahaji na ako ng mga wedding favor at gift card sa mga empleyado. Tuwang-tuwa ang lahat at nagpadala ng kanilang mga pagpapala sa iyo at kay Mrs. Graham. Hinihiling nila sa inyong dalawa ang isang mahaba at masayang pagsasama na may maraming anak. Tumango si Benjamin na may malabong ngiti. Isang tawa ang pinakawalan ni Erisa. Maraming bata, 6 na sila. Kumuha ka rin ba ng ilang wedding favor para sa sarili mo? Tanong ni Benjamin kay Ethan. Oo, may itinago ako para sa sarili ko. Sumenya si Benjamin sa lalaki na bumalik sa trabaho. Napatingin si Erisa kay Benjamin habang binubuksan niya ang isang candy. Gusto mo ba ng isa? Hindi, salamat. Ibinalik ni Benjamin ang kanyang atensyon sa salansan ng mga dokumento sa kanyang mesa. Gayunpaman, lumakad si Erisa na may dalang isang piraso ng candy at inilapit ito sa kanyang bibig. Wala ka bang sariling wedding favor? She sounded sweet yet assertive. Binigyan siya ni Benjamin ng side eye bilang tugon.
Nang makita iyon ni Erisa ay itinulak niya ang candy sa kanyang bibig. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Benjamin. Ibinuka niya ang kanyang bibig at kinain ang candy. Ang sweet ba? Nakangiting sabi ni Erisa. Hindi ba dapat matamis ang mga candy? Bahagyang namula si Erisa. Hindi niya maialis ang mga mata sa lalaki na napaka-elegante kahit kumakain ng candy. Oo, napaka-seductive ng magnetic baritone voice ng lalaki, dahilan para lumaktaw ng ilang beats ang puso ni Erisa. Mabilis na umiling si Erisa at naglakad pabalik sa kanyang upuan. Ramdam ni Benjamin ang tamis sa kanyang dila at sa kanyang puso. Ilang sandali pa ay nanatili ang tingin niya kay Erisa bago bumalik sa kanyang trabaho. Sinilip ni Erisa ang lalaki at nagsimula na lamang itong magtrabaho nang makitang nagko-concentrate ito sa kanyang gawain. Ang iba pang mga manager ng departamento ay natigilan nang makita si Erisa sa opisina ng CEO nang pumunta sila upang iulat ang kanilang pag-unlad sa trabaho kay Benjamin. Magandang araw, Mrs. Graham, bati sa kanya ng mga manager. Nakaramdam ng awkward, itinama sila ni Erisa, gagawin ni Miss York. Ngumiti lang ang mga manager at nagsimulang makipag-usap kay Benjamin tungkol sa trabaho. Hindi nagtagal, oras na para umalis sa trabaho. Habang nag-iimpake si Erisa, napansin niyang abala pa rin si Benjamin sa trabaho. Tinawag niya ito ng mahina, Benjamin. Tumangala ang lalaki sa kanya at sumagot, sandali lang. Kung busy ka, gusto mo sunduin ko muna ang mga bata. Ayos lang, sabay na tayo. Napaawang ang lobby ni Erisa. Mukhang masyadong maaga para sa hapunan sa ganitong oras. Sinadya niyang sunduin muna ang mga bata mula sa paaralan at magdi-dinner ng bahagya mamaya. Nang matapos na suriin ni Benjamin ang huling set ng mga dokumento, ipinatawag niya si Ethan sa kanyang opisina. Matapos siyang utusan na ipamahagi ang mga dokumento sa mga kinauukulang tauhan, nagsimulang mag-impake si Benjamin. Tara na, sabi niya kay Erisa sabay abot ng kamay sabay ayos. Napuno ng tamis ang puso ni Erisa habang pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri sa daliri ni Benjamin. Kinuha ni Benjamin ang bag ng babae gamit ang kabilang kamay niya at inilagay ito kasama ng sariling briefcase. Naantig si Erisa sa pagiging maalalahanin ng lalaki. Hindi ba siya nag-aalala na baka masira ang imahe niya kapag nakita niyang bitbit ang bag ko? Anong problema? Tanong ni Benjamin habang nilinggan si Erisa, di ba sabi mo secretary mo ako? Paano mo madadala ang bag ng iyong sekretarya? Masama yan sa image mo. Tinitigan ni Benjamin ang babae na parang tanga. Alam na ng lahat na asawa mo ako. Iisipin na lang nila na it's a act of love. Namula ang mukha ni Erisa habang bumubulong, isinasaalang-alang bang pag-ibig ang pagdadala ng bag ko. Namilog ang mga mata ni Benjamin, at sumili ang ngisi sa kanyang mukha. Nakayuko at mamulong sa tenga ng babae, may gagawin pa ako para ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal pag-uwi natin.